sapagkat ito na ang katuparan ng pangako ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang susuguin ng Espiritu Santong mga aliw. Mga karinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo, huwag kayo magulumihanan, sapagkat kailangan ito'y maganap, datapot hindi pa ang wakas. Magandang umaga muli mga kababayan. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating tinatawag na pagtatalakay ng mga salita ng Diyos. Sa ibabaw ng lupa, ang tao ay nakakaramdam ng tinatawag na pagkainip. Pagkainip, yun po ay isang damdamin na taglay ng tao. Hindi natin pwedeng alisin sa tao yung ganun. Dahil hindi katulad sa kalangitan. Sa kalangitan mga kababayan, walang pagkainip dun eh. Hindi naiinip ang mga nilalang ng kalangitan. Yung mga anghel. Sa lupa, ang tao ay mayroong naramdamang pagkainip. Kasi sumusunod tayo sa galaw ng ating daigdig. Unang-una, maraming rason yung pagkainip ng tao eh. Ano yung mga rason na yun? Una, yung inaantok ka. Inaantok. Kaya ka naiinip dahil yung ating katawan gusto nang matulog, mga kababayan. Pangalawa, kaya ka naiinip dahil yung katawan ay nagugutom, gustong kumain. Pangatlo, kaya ka naiinip dahil mayroon ka pang ibang mga lakad. Ayan. At kung ano-ano pa na mga katwiran o alalahanin sa bawat buhay ng isang tao. Pagkatapos, kaya naiinip ang tao, katulad na akong sinabi kanina, dahil inaantok, kailangan niyang matulog. Kasi habang tulog siya, katawan natin, habang tayo natutulog, kumukuha naman siya ngayon ng enerhiya. Di ba mayroon tayong 12 oras na gabi at 12 oras din na araw, maghapon at magdamag. Habang tayo ay natutulog sa gabi, ay nagkakarga naman ng enerhiya ang ating mga katawan. Lahat po ng tao, ganyan. Pagkatapos yung enerhiya na yon, siya naman ngayon ang ating gagamitin kinabukasan. Sa buong maghapon naman ang ating buhay. Gagamitin natin sa paglalakbay, sa paghanap buhay, kung saan tayo pupunta, kung anong mga dapat ating gawin. Yung kalakasan na yon, yung enerhiya na yon na ating naipon sa magdamag, yun naman ngayon ang ating gagamitin sa maghapon ng ating mga lakad. Ganyan po eh. Ganyan yung sistema. Pasinin po ninyo mga kababayan pag kayong puyat ka sa gabi. Wala kang tulog. Inaantok ka. Kinabukasan inaantok. Yung buong maghapon mo, parang hindi ka masigla eh. Aantokin ka, tapos maramdaman mo yung kulang. May kakulangan talaga sa iyong katawan. Yun na yung tinatawag na puyat. Sa kalangitan, sa bahagi ng kalangitan, mga kababayan, ang mga anghel doon ay hindi nakakaramdam ng ganyan. Wala silang pagkainip. Bakit ka mo? Ang kalangitan ay walang araw at walang gabi. Kundi nananatili siya sa isang kaliwanagan. Na yung liwanag na yun ay buhat sa Diyos. Continuous yun na maliwanag. Hindi nagkakaroon ng gabi. Hindi sila natutulog eh. Ang mga anghel, wala silang naramdamang puyat o antok, wala. Lagi silang gising. Hindi sila nakaramdam ng pagod. Ganyan po ang mga anghel.
Unang-una, naisingit lang natin kunti yung sistema ng ating buhay sa bago ng lupa at maging sa kalangitan. Pero, ang daigdig na ito, bagamat meron tayong nararamdamang ganyan, ginawa naman ng Diyos ang daigdig na ito na kumplito rin. Ang katotohanan niyan, mga kababayan, kahit sa babaw ng lupang ito, pwede mong gawing paraiso ang lupang ito. Depende sa iyo. Kasi ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay na mabuti sa kanyang paningin. Walang ginawa ang Diyos na mga bagay na pangit. Pansinin po ninyo mga kababayan yung pagkagawa ng Diyos sa ating daigdig. Napakaganda. Kumplitong-kumplito lahat. Kaya nga pwede mong gawing paraiso Kasi ang buong katotohanan yan mga kababayan, ginawa ng Diyos ang isang kalawakan natin nakikita para pasyalan ng kanyang mga anghel. Kaya walang ginawa ang Diyos na pangit. Lahat yan maganda. Lahat yan ay perpekto. Nasa tao na lang ang tinatawag na pagdadala. Nasa tao na lang. So, maging sa ibabaw ng lupang ito, pwede kang mamuhay na katulad ng pakipamuhay ng mga anghel sa langit. Lalo na kung taglay mo ang isang pananampalataya kasama ng iyong mga mahal sa buhay, ng iyong pamilya, hindi mo maramdaman ang lupa. Yung hirap ng lupa, hindi mo maramdaman. Magugulat ka na lang, uy, 2 dekada na pala nakalipas. Kasi, dinanas ko yun mga kababayan panahon na yun. Nasa pananampalataya kami lahat. Magmula sa aming mga magulang, sa mga bata, sa mga kapatid, lahat. Panahon na yun, mahirap ang buhay. 1995, 1993 hanggang 2000, year 2000. Ang hirap ng buhay. Ang lahat ng mga kapatiran nabubuhay lang sa isang simpleng pamumuhay. Pero pagdating ng araw ng samba, doon kami lahat, yung mga anak natutulog kung saan doon kasi ang samba namin gabi, araw ng Miyerkules sa Sabado. Yung mga nanay, mga tatay nandun lahat. Yung mga anak-anak tulog na doon sa upuan. Mga sanggol pa lang noong panahon na yun. Kaya pagkatapos ng samba, alas 10 ng gabi, alas 10:30 ng gabi, kanya-kanya bit-bit ng mga anak pauwi sa mga bahay-bahay. Dalawa yung kalong. Yung kuya ko nung araw, 2 kalong niya pauwi. Ihatid yung mag-ina niya. Pati din yung iba. Tapos yung mga lalaki, pagkatapos may hatid yung mga bata sa bahay, balik na naman doon sa sambahan. Ganun. Noong panahon na yun. Puro kapanalan ang pinag-uusapan. Tapos parating sa hanap buhay, simpleng pamumuhay lang Wala yung tinatawag ng paghahangad ng mga bagay na higit doon sa tinatamasa nung time na yun na halos nakakakain lang ng kung ano lang yun nandyan sa kaldero yun lang yung kinakain. Hirap ng buhay. Mahirap ang buhay mga kababayan pero hindi alintana ng mga kapatiran. Walang nakakapansin. Yan po buong katotohanan. Ngayon nakikita ko yung mga sanggol nung araw na natutulog sa upuan at binubuhat ng kanila mga magulang, mga nanay, tatay. Ngayon may mga anak na. May mga anak na po sila lahat. Kaya sabi ko nga, doon sa mga video ko, para lang akong, pakiramdam ko para lang akong natulog ng isang gabi. Yung pala, 2 dekada na lumipas. 2 dekada na lumipas. Hindi mo mapansin. Lalo kung ikaw ay nasa pananampalataya, yung araw-araw na gumagawa ka sa pananampalataya, hindi mo napapansin yung yung ikot ng panahon. Yung paglipas ng panahon. Pansinin po niyo mga kababayan. Hindi po niyo maramdaman. Maging yung kahirapan ng buhay, ay hindi rin po ninyo yan mararamdaman.
So, yan lang po mga kababayan, isang maikling mensahe sa mga oras na ito. Basta tuloy-tuloy tayo sa pananampalataya sa aking mga kababayan dyan sa Pangasinan, sa may Baler Aurora, sa Dingalan Aurora, sa may Cabanatuan City, sa may Dinadjawan, sa Kasiguran Aurora, Montalban Rizal, A. Rodriguez, Montalban Rizal, sa may Barangay Tuyang, sa may bahagi ng anong lugar to? Umiray, Dingalan Aurora. Diyan sa parting Umiray, napakaraming mananampalataya dyan, napakaraming mga bautismado sa lugar na yun. Sa may parting Gabal doon, yan, Nueva Ecija. Sana dumating isang araw na tayo may muli makikita-kita. Lubin sana ng Diyos. Hanggang dito po muli mga kababayan, sumahatin ng isang kapayapaan at kalakasan ng ating mga katawan, kaluluwa at pag-espiritu. Maging matatag tayo sa pang-araw-araw ng ating mga buhay at lubin ng Diyos na muli tayo magkikita-kita. Hanggang sa muli, magandang umaga muli. Magandang umaga ang aking pinaabot sa bawat isa.